Nakapasok na balita po tayo mga kababayan. Iginiit ng Malacanang na hindi na babalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Ito ay kasunod ng revelasyon ni dating Police Colonel at PCSO General Manager Royena Garma sa reward system di umano sa war on drugs noong nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte. Nako po mga kababayan, eto, the Philippines will not return to ICC. Based on this, the President is not expected to change his mind. And now, refer the Quadco matter to the ICC? Ayon kay Executive Secretary Lucas Bergamin. Nako po mga kababayan. PBBM tila pinanindigan nga niya ang sinasabi niya noon na hindi na tayo babalik sa ICC. So meaning mga kababayan, may respeto pa rin kahit papano itong si Pangulong Marcos kay Pangulong Duterte mga kababayan, no? Nako po. Exciting to ah. Ano kaya ang masasabi nila Franz Castro na makabayan at Ticong Abante? Lalong-lalo na yung nasa Quadco mga babayan na gustong idiin talaga ang mga Duterte. Nako po, samantala mga kababayan, Senator Bongo nagsalita na at kanina lang kaugnay sa sinasabi or yung mga aligasyon ni Garma mga kababayan. Eto, pakinggan natin si Senator Bongo. Po, staff po siya ng Office of the President. Kasi hindi na po ako staff ng Office of the President since 2018. So siya po yung nagtatrabaho po sa Office of the President. Pero ang importante rito, wala pong reward system. At kawawa naman yung tao na napagbibintangan na merong reward system na wala naman pong reward system na umiiral sa Office of the President o kay dating Pangulong Duterte. Sir, sa Quadco, hindi in-authorize ng dating Pangulo. Wala po siya. Maalala niyo sinabi niya? Wala naman siyang sinabi na may sinabi ba siya na patayin mo ito? Wala pong ganun. Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganun. Sa pagkarinig po, wala po. Alam niya po anong legal. Sir, hindi ka mag-file ng kaso against Garma? Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng legal team. Sa Quadcom, hindi ka Si attend? Garma mga kababayan. O naman, kung kailangan, bakit hindi? Gusto natin ng katotohanan. Kaya lang po, meron tayong interparliamentary courtesy. Kaya nga po, pwede kaming mag-hearing din po dito sa Senado kung kakailanganin. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. You're open to attending Quadcom, sir? Anytime po. Kung kakailanganin, anytime po. Dahil gusto kong malaman, gusto natin malaman, mga kababayan natin, ang katotohanan. Pero sabi mo, Pero bago po tapusin ito, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kababayan. Ginawa po ito ni dating Pangulong Duterte. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabi. Sabi niya, sugpuin ninyo ang illegal na droga. At ang nakikinabang po dito, ang mga anak natin, mga kamag-anak natin Tama. na hindi po nasasaktan, hindi nababastos umuwi sa kanilang mga tahanan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang durugista po ang takot. At ayaw nating mangyari na ang durugista ang maghasik ng lagim at matatakot na pong umuwi ang ating mga Yan, kamag-anak tama yan, sa ating Senator mga Bongo. kaumahan. Sir, anong tingin yung motivation you're running? Samantala, Senator Bato mga babayan, di rin nagpahuli. Nagpa-interview na rin kanina sa SMNI. At eto, pakinggan natin ang kanyang mga banat tungkol kay Kerwin. Eto, pakinggan natin mga kabayan. Grabe talagang kasinungaling ng tao na yan. Halata man kung nagsasalita, di ba? Halatang minimorize niya yung script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang papalabasin, minimorize niya. Makikita mo man kung yung delivery niya. Halatang Nako po. nag-iisip. Dito naman po sa naging pahayag ni nung unay umamin ito na isang sa drugs, no, patungkol sa drugs, pero
meron po siyang isiniwalat din sa nagpapatuloy na Quadcom. Sabi dito, i-quote ko lang, ay ito'y patungkol dun sa pinilit mo raw siya nung kayo po ay PNP chief na magsinungaling at ikonekta si dating Senador Leila de Lima sa illegal drug. Sabi pa niya dito, i-quote, isa sa sumundo sa akin ay si Police General Bato de la Rosa kung saan sinabi niya sa akin na idawit ko si Peter Lim sa kalakaran ng droga sa Pilipinas, pati na rin daw si Leila de Lima para madiin, at bago pa man yon, pinilit nila ako na umamin na ako ay may kinalaman sa droga. Ano po masasabi niyo po dito, Senador? Admar, isa-isahin ko, no? Kung gaano kasinungaling yung gago na yan. Kasi kung sabi ko, pag makita ko, suntukin ko yung mukha niyan eh. Sobrang kasinungaling. Alam mo, unang-una, sabi niya, Relax sa ka lang, Senator Quadcom Bato. na sumulat daw siya, nag-request daw siya na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang problema. Napakasinungaling. Pakita ko sa iyo yung news report ng Al Jazeera ba yun? Anong station doon sa Abu Dhabi? Nandoon ang report na siya, kasi ganito nangyari niyan, kaya yan nahuli. Dahil missing niyan dito, di ba? Lumayas yan. Nagtago doon, nag-abroad, pumuntang Hong Kong, tapos pumuntang Dubai, Abu Dhabi. Ngayon, merong isang OFW na nakabase sa Abu Dhabi na nakakaalam sa kanya location kung saan apartment siya nagtatago, saan siya nag-stay. At kumontak sa opisina natin, sa Office of the Chief PNP. Kaya, pinapapalo up ko sa ating AIDG. Yung AIDG natin, tumawag doon sa yung ating police attaché sa Abu Dhabi para mag-coordinate doon sa Abu Dhabi Police na hulihin yan. So, yung informasyon nanggaling sa ating opisina. So, yun. Ang pinapunta ko yung si General Delbo, si General Pero, pinapunta ko doon sa Abu Dhabi para mahuli yung si Kerwin. So, nagpatulong sila doon sa Abu Dhabi Police. In short, hinuli yan doon. Kung hinuli, turn over sa police attaché natin. Yung police attaché natin, turn over dito kina Delbo at kay Pero, sinamahan yan, pauwi dito sa Pilipinas. Pagdating dito sa Pilipinas, yun, sinalubong ko. So, grabing sinungaling niya. Sabi niya, kundi siya sumulat na nag-request na umuwi, na hindi man siya voluntaryo umuwi, kundi hinuli yan doon. Nako, Pangalawa, hinuli ka. Kapalaki yung Kerwin, sabi niya ikaw, na pilit ko doon siya pinapaamin na siya ay may kinalaman sa droga dito. Bakit ko pa siya papaaminin na kalat naman na drug siya ng Albuera Leyte? Bakit ko pa siya papaaminin? Tama ka ho, Senator Bato. Sinungaling. Bakit ko siya papaaminin na kalat naman, pati yung tatay niya mismo umamin mo sa akin, di ba? If you can remember, sumurinder sa akin yung tatay niya. Opo. At galit na galit sa kanyang anak dahil nadadamay ito sa buong pamilya dahil yun na tigas daw ang ulo. Sige pa rin daw kahit na gusto na lang huminto. Ang tatay involved din sa drugs pero gusto na daw niyang huminto pero si Kerwin nagpapatuloy. So yun na. Tapos yung tungkol kay De Lima, sabi niya, pinapakausap ko pa daw binigay ko pa daw cellphone, pinakausap ko siya kay Dayan, yung boyfriend ni De Lima. Napakasinungaling. Paano ko siya pagkausap kay Dayan na nung panahon na yun si Dayan nagtatago. Hindi pa nahuli si Dayan. Paano ko magkakaroon ng number ni Dayan? Bakit ko siya pagkausapin kay Dayan? Grabe maggawa ng istorya. At anong motibo ko na ipakuha sa kanya si De Lima, ipadawit si De Lima na hindi man ako may hawak ng kaso ng De Lima, hindi man ang PNP, ang DOJ man. Wala man kami pakialam doon sa case build-up laban kay De Lima. Ang DOJ mismo ang nag-case build-up at nag-file ng kaso kay De Lima. Walang pakialam ang PNP doon. O bakit ko pipilitin siya na i-implicate si De Lima? Sunod, si Peter Lim.
Peter Lim, wala akong alam dyan kung involved yan sa droga. Alam ko lang yan, nung nag-research ako, way back na, after nung sinabi niyang pangalan ni Peter Lim, nalaman ko na kung ano may mga background si Peter Lim sa droga. No? Pero yung pangyari na yung pag war on drugs natin, wala akong alam ng Peter Lim na drug lord. Saan ko nakuha ang pangalan? Sa kanya. Kasi nung dumating siya, kinausap ko siya, tinanong ko siya, saan ba talagang source niyo ng droga? Bakit ang dami mong droga dyan sa Albuera? Sabi niya, sir, ang source ko, sir, si Peter Lim. Minsan, kung wala kay Peter Lim, kay General Luot. O si General Luot, bakit ko i-implicate si General Luot? Nakapwa ko pa yung area yan. Bakit ako magawa ng istorya at i-implicate si Luot? Siya mismo. Siya, sa kanya nanggaling yan. Voluntaryo niyang sinabi yung pangalan na yan. O ba, anong motibo ko sa kanila? Hindi ko man wala man akong motive sa mga tao na yan. Hindi man yan wala akong nakita motibo na bakit ko pilit siyang utusan na implicate yung mga tao na yan. Na siya mismo nanggaling sa bibig niya yan, na yan daw ang source niya. So, yung kay Dilima, anong pakialam ko kay Dilima? Hindi man PNP naghawak ng kaso ng Dilima. Ang DOJ man. Bakit ako gagawa ng istorya na ipa-implicate si Dilima? Grabe talagang kasinungaling ng tao na yan. Halata man kung nagsasalita, di ba? Halatang minimorize niya yung script na pinapasunod sa kanya. Yung script na gusto niyang papalabasin, minimorize niya. Makikita mo man kung yung delivery niya. Halatang nag-iisip.